Welcome back to another video. So in this video, pag-uusapan natin ang graphical analysis of motion using velocity time graph. So ngayon, ito yung graph natin. Mapapansin nyo na yung velocity natin ay along the y-axis and then ang ating time ay along the x-axis. So first, kapag velocity and time graph, sa mga problems kadalasang pinapahanap yung displacement. So ngayon, paano ba isosolve yung displacement kapag given ang velocity and time? So kapag ganito, sa graph yan, label natin to. For example, this is point A. Point A, ang liit na sulat ko doon. Point B, point C, and then this is point D, point E, point F, point F, G, and then lastly point H. So for example dito, point A to point B, itong segment A to B, paano natin hahanapin yung displacement dyan? So simple lang, kailangan mong i-compute yung area. Yan, as in yung buong area. Itong buong triangle na to, right triangle. Hanapin mo yung area nyan. So, paano nga bala kasi yung formula for computing the area of right triangle? Ang formula dyan is 1/2 times base times height. So, ngayon, ano yung ano natin? Ano ang ating base? 10. Then, meron tayong height na 20. Ayan. So, bali yung gagawin natin for segment A to B, ang magiging ano dyan para lumitaw ang displacement ay 10 times 20 base times height times dun sa 1/2. Yan. 10 times 20 is 200 times 1/2, 100. So, displacement for segment A to B ay equivalent sa 100. Yan. Ngayon, yung segment B to C naman. Paano to? Segment B to C. Same thing pa rin, you have to compute dun sa area. So, ito mapapansin nyo, quadrilateral naman to. Papansin nyo, square to kasi meron kang side dito na 20, 20 rin to, 20 rin to, and then at the same time 20 rin to. Ayan. So, bali ang formula mo lang dyan is 20 times 20, s raised to 2. So, bali ang segment B to C ay merong displacement na equivalent sa 400 kasi 20 times 20 ay equivalent sa 400. Yan. So next, we have to find the displacement naman dito. Right triangle ulit. Yan. So meron ka ulit na base na 10, meron ka ulit 20 na height. So same thing dito. 10 times 20, 200 times 1/2. Yan, equal siya sa 100 ulit. So, ano to? Segment C to D. C to D. Yan. Bali, 100 ulit. Yan. So, paano naman yung segment D to E? Mapapansin yung straight line. Kapag straight line lang na ganyan, ibig sabihin yung object ay at rest. At kapag ang object ay at rest, ibig sabihin lang nun, wala siyang displacement. So, segment D to E ay equivalent sa 0 displacement. Yan. So next, we have to find the area between segment E to F. Yan. So right triangle na naman ulit. So mapapansin nyo, meron na naman tayo difference ng 50 saka 60. 10 lang yan. So base natin is 10. And then ang height natin is negative 20. Ito. Kasi pababa. So negative 20. So shade ko lang ulit. 10 times negative 20, negative 200 times 1/2 equals negative 100. So, dito negative siya. Yung segment E to F, meron tayong negative displacement of negative 100. Ayan. So, next, we have to find the displacement between F to G. F to G. Yan.
we have to solve for this area naman. So mapapansin nyo, negative 20, tapos dito positive 20 kasi side niya dito eh. No, this is positive kasi along the x-axis lang, kasi same pa rin yung direction papunta sa right. So positive 20 to, itong dalawang side dito sa taas, hindi, yung side sa taas saka yung side sa baba, and then yung mga side dito, yan yung negative 20. So negative 20 times positive 20 equivalent yan sa negative 400. So bali ang displacement mo sa segment F to G ay negative 400. Ayan. So lastly, G to H, segment G to H. Meron tayong, siyempre ito negative pa rin to, yung height niya is negative 20, and then meron tayong base na, anong base natin? Positive 10. So negative 20 times positive 10, negative 200, times 1/2, negative 100. Ayan. So ngayon, tignan natin ano yung total displacement. Total displacement. Shortcut ko na lang yung displacement. Yan. So makikita nyo may positive 100 dito, may negative 100, cancel na yan. Positive 400, negative 400, cancel. Positive 100, negative 100. So pansin nyo, ang natira 0. So ang total displacement natin sa graph na to ay 0. So ganun lang, when you are finding the displacement, kapag given graph, kapag velocity time graph, you have to solve for the area, corresponding area. Kaya ito, sinolve natin yung area. So kadalasan ginagamit lang na formula is formula for right triangle, which is 1/2 times base times height, and then formula for rectangle or formula for square, which is length times width o side raised to 2. So yun lang, dito nagtatapos ang ating video. I hope nakatulong to sa pag-intindi sa physics module natin kung bakit yun yung mga sagot. Thank you ulit and see you in our next videos.